Good afternoon, good evening, good morning to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. For today's entry, this is actually a continuation of the previous one, 1185, and will continue until 1187. On 1186, from early morning on the following day, I offered everything for her intention. During Holy Mass, I had a brief experience of her torment. I experienced such intense hunger for God that I seemed to be dying of the desire to become united with Him. This lasted only a short time, but I understood what the longing of the souls in purgatory was like. And on 1187, immediately after Holy Mass, I asked Mother Superior's permission to fast, but I did not receive it because of my illness. When I entered the chapel, I heard these words: "If you had fasted, sister, I would not have gotten relief until the evening. But for the sake of your obedience, which prevented you from fasting, I obtained this relief at once." Obedience has great power. After these words, I heard, "May God reward you." Mula madaling araw ng sumunod na araw, inialay ko ang lahat para sa kanyang intensyon. Sa banal na misa, nagkaroon ako ng maikling karanasan sa kanyang paghihirap. Naranasan ko ang matinding pagkagutom sa Diyos na para akong namamatay sa pagnanais na maging kaisa niya. Ito ay tumagal lamang ng maikling sandali, ngunit naunawaan ko kung gaano nauuhaw ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kaagad, pagkatapos ng banal na misa, humingi ako ng pahintulot sa Madre Superiora na mag-ayuno. Ngunit hindi niya ako pinayagan dahil sa aking karamdaman. Pagpasok ko sa kapilya, narinig ko ang mga salitang ito: "Kung nag-ayuno ka sana, sister, hindi ako magkakaroon ng ginhawa hanggang sa gabi. Ngunit alang-alang sa iyong pagsunod na pumipigil sa iyo sa pag-aayuno, nakuha ko kaagad ang kaginhawaang ito. Ang pagsunod ay may malaking kapangyarihan." Pagkatapos ng mga salitang ito, narinig ko, "Naway gantimpalaan ka ng Diyos." So yesterday, if you would recall, no, kung matatandaan nyo, yung isang pumanaw na madre na kasamahan niya, no, bumisita sa kanya, dinalaw siya at humingi ng tulong. Diba ang sabi niya, mag-ayun daw si Faustina para sa kanyang ikabubuti ng kanyang kaluluwa. Pumanaw na ito, no? So definitely the soul is in purgatory. So the following day, kasi nga nung gabi, di ba? Gabi dumalaw yung madring na mayapa na. The following day, ginawa niya yung intention niya, no? Nag-alay siya. Ang intention niya ay inilaan niya para sa kapwa madrig ito na pumalaw. At sa panahon naman ng misa, naranasan niya yung kung ano yung nararanasan ng kasamahan niyang madring ito while in purgatory. So it must have been really difficult. Again, the scene was not mentioned here, hindi naman na sinabi ng madre, at ganun si Faustina, hindi na rin niya inalam siguro, no? But because there was a great torment in purgatory, then it must have been really big, no? Yung kanyang naging kailangang pagbayarang kasalanan. So this was another mystical experience kasi naranasan ni Faustina yung nararanasan nung madre na yun. Kaya nagkaroon siya ng kumbaga may humingi ng tulong, na nalaman niya kung ano ang problema. Pero hindi niya in-elaborate, no? And then,
Pagkatapos ng misa, humingi siya ng pahintulot sa Madre Superiora para mag-fast kasi ito ang hinihingi ng Madre. Mag-ayuno ka para sa akin. Dahil sa may sakit nga si Faustina, hindi siya pinayagan. So siguro si Faustina, no, hindi niya sinabi ang feeling niya dito. Pero siguro sabi niya, naku, pasensya na. May ganun siya pakiram siguro. Pasensya na kapatid. Siguro in thoughts, no? Humihingi nga ng tulong para mag-ayuno. Kaya lang, hindi nga siya pinayagan. So hindi siya nag-ayuno. Sinunod niya yung Mother Superiora. So, between the Mother Superior and the fellow nun, deceased na, no? Yung namayapang kapwa niya madre. Ang pinili niya, syempre, yung superiora niya. Sabi, hindi ka pwedeng magayon na may sakit siya. Kasi di ba naranasan niya eh, alam niya na kailangan ng madre na yun, yung tulong. At yung fasting niya, makakatulong sana para mabilis na makahango ito mula sa kanyang kalagayan sa purgatorio. Kaya lang, again, kay Faustina, sinunod niya yung Mother Superior. And sa kanyang, no, disbelief, nagpunta sa kanya, dinalaw siya ng madre. Narinig niya ito pagpasok niya sa chapel. That same day, no, nagagalak. Kumbaga, may pa-surprise nga eh. Kung ikaw sana'y nag-ayuno, di sa hanggang gabi sana ay ano na ako, okay na ako. Yung gano'n, no? Pero pa-surprise pa. Pero dahil sinunod mo ang Mother Superiora, agad-agad nagkaroon siya ng kaginhawahan. Ibig sabihin, she was already lifted from purgatory. Nakalaya na agad siya. Dahil yun doon sa una, intention, doon sa Holy Mass. Kasi di ba lahat ng intention niya, idinirect niya dito sa madring ito. And then, pangalawa, yung hinihiling niya na mag-fast, mag-ayuno. Pero, hindi niya nagawa. Kaya lang, sinubukan niya. So, yung dalawang bagay na yun ang nagpalaya. Obedience at yung pananalangin. No? Una, pananalangin. Pangalawa, obedience o pagsunod sa kanyang Madre Superiora. So, hindi mismo yung fasting, no? Hindi mismo yung nag-ayuno. Although kung ano siya, kung maayos ang kanyang pangatawan, malusog siya, di syempre papayagan siya mag-fast, no? At malamang ay ano to, no? Nakatulong din, no? Yung fasting. Pero dahil mas mataas ang level ng obedience kesa doon sa fasting. Maraming beses to, kung matatandaan niya sa diary, no? Ang sinasabi sa kanya ni Jesus. Kasi madaming beses nag-ano siya, mortification. Gusto niya mag-mortify, no? Pero ang sabi ni Jesus, ang mas mahalaga obedience kesa dyan. So, eto, pinatunayan uli, mas mataas ang obedience kaysa sa mortification, fasting, or any discipline or any activity, whether yan ay napatunayan mo ng maayos dati at effective dati, no? Mas ano yan, no? Mas mataas ang level ng obedience. So let this be a guide for all of us na minsan papaalam tayo. Bawa, spiritual director o kaya sa kura paroko nyo. Di kayo pinayagan. May mga activity siguro kayo na kailangan gawin, no? Kailangan, as in kailangan, pero hindi kayo pinayagan. So, di ba, karaniwan nating reaction, nagdaramdam tayo, nagrereklamo tayo internally or within our group, ihihinga natin yung ating pagkadismaya, no? Nadismaya tayo, so ibig sabihin, yung obedience, hindi bukal sa loob. No? Sumunod ka kasi wala ka namang choice eh. Power yun, authority. No? So, obedience. Hindi, sinunod mo pero may sama ka naman ng loob o may reklamo ka, no? Siyempre, may bahid yun. Kaya yung power ng obedience na yon nababawasan. Bagamat sumunod ka, no? Kasi kung di ka sumunod, mas matindi ang magiging repercussion nun. Pero dahil sumunod ka, may bawas. Kaya lang, may bawas dahil may reklamo eh. Pero kung sinunod mo yun ng bukal sa loob, agad-agad makikita natin yung dahilan
or hindi man agad-agad natin makita ang dahilan, magkakaroon ka ng internal peace, may joy, no? Parang wala lang, hindi pinayagan, sumunod ka, masaya ka pa rin. Nasanay ka na eh. Nasanay ka na sumusunod. Kaya sa bahagi ni Faustina, wala siyang reklamo. Sumunod siya, pero kung nung mga earlier part ng kaniyang no, ng kaniyang buhay na hindi siya na sumusunod siya pero may reklamo, 'di ba? Medyo matagal ang ang epekto, no, ang resulta. So napakahalaga po. I would like to stress this one thing, obedience. At ito ay pinatunayan mo rin ni Faustina. Kahit na labag sa kalooban natin. Kasi I'm talking from experience. Maraming mga pagkakataon na yung gusto ko hindi nasusunod, no? Masama sa loob, no? Hindi sumunod, no? Pero yung obedience, nagkakaroon ka ng lesson later, no? Mas mabilis ang pagkakatuklas ng rason, no? Yung dahilan kung ba't hindi ka pinayagan, ano? Mas mabilis mong natutuklasan ang dahilan kapag sumunod ka ng bukal sa loob kaysa sumunod ka na nagreklamo. Kasi talagang yung mga times na hindi maganda ang pakiramdam ko, pagkausap ko yung mga gantong tao, sabihin ko, kasi ganito naman, ganyan, ganyan. May reklamo no? Medyo matagal yung manifestation. Yung lesson ba, hindi mo agad makita. Kaya ang tagal kong nabubuhay doon sa, yung sa sama ng loob. No, sumusunod, pero may sama ng loob, may reklamo. Matagal. At kinakailangan muna na yung kalooban mo, makondisyon at matanggap mo, no, bago mo makita talaga yung tunay na dahilan. So, ang sinasabi ko lang, no, kung maraming mga pagkakataon nangyayari ito sa atin, hindi nasusunod yung gusto natin. Minsan alam natin, parang ang ganda-ganda naman eh. Bakit ba hindi pinapayagan, no? Pero sumunod pa rin. Napakahalaga pa rin ng pagsunod kasi the Lord is making use or is using people. People in authority, no? The Lord is using these people para iligtas ka kung ano man, no? Or ipaunawa sa iyo ang mas malalim na bagay. No? So, napakahalaga yung siyempre nagdi-discern ka rin, no? Nagdi-discern ka. Pero kapag meron talagang discernment at kasama ang Diyos sa desisyon mo, hindi ka maliligaw. Kasi meron tinatawag na pinapagawa sa iyo, no? Yung blind obedience, 'di ba? Pinapagawa sa iyo. Alam mong maling-mali talaga. Pero kapag nagdesisyon ka, whether sumunod ka or hindi, no? At ang desisyon mo, wala ang Diyos, yun ka magkakamali. Halimbawa, sumunod ka, alam mo namang mali, no? Sa konsensya mo, alam mong mali na sumunod dun sa pinag-uutos sa'yo. At sa decision mong yun, wala ang Diyos, no? Na papariwara rin tayo. Halimbawa, sinabi sa'yo, anuhin mo to. Saktan mo tong tao na to, bugbugin mo kung ano man ang gawin mo. Sinunod mo yun, alam mong mali, no? Diba? Obedience, blind obedience. Wala ang Diyos eh. Wala ang Diyos sa desisyon mo, kaya mali pa rin. Pero, sa mga bagay, no, na ang alam mo ang maaapektuhan yung sarili mong pride, yung sarili mong ano ba, yung sarili mo ang maaapektuhan, hindi ibang tao, no? Yun yung pagsunod, tapos nilahukan mo noong kasama mo ang Diyos, no, doon sa decision mo. Yun yung pagsunod na kahit labag sa kalooban mo, ay may mabuting idudulot. Kaysa doon sa pagsunod na hindi kasama ang Diyos, alam mo na from the start ay mali, no? Pero ginawa mo pa rin, talagang maling-mali at may repercussion din yun. So discernment ang kailangan at sa discerning process, nandyan dapat ang Diyos. Kasi kung wala ang Diyos, tapos susunod ka or hindi ka susunod, iba yung magiging result.